mas magaling ka kayo. Wow! Walang ano. Hindi, lalo na sa, sa lines. Kasi yan si Baron kahit naman na tapos na kami sa project, nag-uusap kami na minsan humingi siya ng anong advice, ganyan. Tapos yun, na medyo na-surprise ako dito nung shoot na namin na, yung galing mo no, galing mo sa lines. Saka hindi lang yung bato ng lines yung pati ng emotion. Yun lang. Ako proud, akong anak. Anak. Anong reaction mo dyan, Baron? Sobrang totoo siya. Salamat, maraming salamat direct kasi alam ko naman na marami akong pagkukulang sa Dollhouse na parang may mga eksena doon na talagang lagi ako minomotivated direct kasi we have to understand na it's been years bago ako nakagawa ng pelikula ng katulad ng Dollhouse. Sobrang daming emotions and layers. So, itong script ng Dearly Beloved, they gave it to us a year before na mag-shoot, na-shoot namin. So, I had plenty of time. Talaga nagpakitang gilas talaga ako direct at kay Miss Christine Reyes because Miss Christine's very professional, no? Like she comes on time, she knows her lines. Yeah, it's very true. So, ayokong ma-disappoint sila for especially yung Viva for giving me this big responsibility, to be Miss Christine Reyes' leading man here in this film. Christine, anong reaction mo dyan sa sinabi ni Baron? Cute. Appreciated. And the work ethics you gave to everyone, not just to Direk, Marla, and I, but to the whole team. Yung second question ko, bakit nyo tinanggap tong project na to, Christine and Baron? Anong kaibahan sa mga nagawa niyo ng dalawa? At first time nyo ba itong magkasama? No, second time na namin, but first time sa pelikula. Bakit namin tinanggap to? Ako personally, sabi mo na rin, kasi iba to sa lahat na nagawa ko na projects. Ito yung pelikula na magtatackle sa usaping blended family. Na it's not your traditional ideal family, but it's, a mirror of the other kind of setup ng pamilya na hindi natin masyado napapanood. Aaron? Bakit yung tinanggap ng project na itong dalawa? Saka, yun. Unang-una, ito yung istorya na October to, ng 2022. Tinawag ako ni Boss Vic. Baron, may gagawin tayong pelikula, ha? Ano to? Parang relasyon nila Boyet at saka ni Vilma. Ganyan ba talaga magsalita si Boss Vic? Parang action star yan Ayun, maganda linyahan dito. Sa pagkakaalala ko. Ayun, patapusin mo ako. Tsaka magaling yung writer, maganda pagkasulat. So, pinadala sa... Hindi, sabi pa niya. Tsaka yung director mo, yung Marla ba yun? Yung sa Dollhouse, magaling yun. Siya magdidirect nito. So sabi ko, sige po. Kala ko joke time lang ako. Kasi dati, puro Viva Max lang binibigay sa akin. So sabi ko, wow, big responsibility. Na nung nakuha ko yung script, tinawagan ko si Direk Marla. Sabi ko, Direk, kinakabahan ako. Ang haba ng mga linya ko dito. Pakiguide naman ako. Pwede ba tayo mag-workshop? Ang dami kong hiningi kay Direk Marla. Sabi niya, alam mo ba, kaya mo. Parang doon pa lang binigyan niya ako ng trust. Kung binigyan ako ng trust ng Viva, nila Boss Vic, binigyan din ako ng trust ni Direk. And also, when I read it, tuwa ako dun sa script na ginawa ni Miss Eileen Quezon, who is here right now. Let's give her a clap. Writer natin. Kasi, hindi sa pagkukumpara, may improvement eh. Yung, para sa akin, yung Dollhouse, maraming kulang sa kwento.
I mean, perfect na siya. Pero because master editor na si Direk Marla, ginawa niya ng paraan para lang mukhang buong-buo yung kwento, di ba? But this time, hindi na dinagdagan ng mga kung ano-ano. Kasi buo na talaga yung kwentong dinevelop nila Direk Marla and Miss Eileen. So, ang ganda na story. Thank you. Alright, thank you so much, Sir Roldan Castro. Next is from Manila Bulletin, Robert Lecantina. Magandang hapon po. Kay Christine and Baron, parang 2008 yun yata yung first time na nagkatrabaho kayo. Yes. Eva Fonda. I remember, si Christine parang natakot kay Baron because parang may violence yata sa Eva Fonda. But that was a long time ago. Pero this time when you were first offered yung roles or movie or project for this, ano naman naging impression mo sa isa't isa? Well, first of all, hindi naman ako natakot kay Baron noon. Wala naman akong takot sa'yo noon eh. Kasi, Mas takot pa nga ako nun siya. Kasi nung time na yun, I remember ang dami natin ginawa with Direk Loris Gillian before we did the actual show. So nagkaroon na kami ng bonding ni Baron noon. So never scared. Never had any hesitations or inhibitions during the scene that you're saying. Never. So right now na meron kami na reunion project, sabi ko talaga instantly, okay, go, magaling si Baron, game. Oh. And Baron. Yun. Okay naman. I think we collaborated. And as you know, pag marunong yung kasama mo sa trabaho, talagang magko-collab kayo. Magiging maganda yung eksena, mas papaganda yun pa. Maganda na nga yung sulat, maganda na nga yung pagdidirect Marla. Pero pag meron ka pang kasama na aktor, alam mo yun, mas mapapaganda. And Baron sa statement niya. Reaction kaya sinabi Christine. Thank you. Ako naman, so speechless. Thank you na melt ng heart. Mga sinabi ni Direk and ni Ma'am Christine. Working with Christine, gaya ng sinabi niya kanina, nagko-collaborate kami. Bago pa man kami bigyan ng notes ni Direk, mag-uusap kami ni Christine. Pupuntahan ko talaga. I make it a point na puntahan si Christine. Tim, paano natin gagawin? Can we read? Buti naman, Tim was very open. I was very open to read the lines with me, to ask questions with me. Bakit natin ginagawa to? Bakit natin sinasabi to? She's very professional. It's like working with an international actress. Kaya true. Pati beauty niya, international. So, I'm just very blessed to be working with the best of the best in cinema. Yeah. Okay, for Vanessa, kay Christine ulit and Baron. So, nag-work na kayo for a very long time na ano na yung mga changes na, like, Christine, ano na napansin mo kay Baron na pagbabago sa kanya when it comes to work? Hindi ganun kay Baron, kay Christine when it comes to working together. Ikaw na magsabi na, hindi ko sabihin yan. Sabi ko, mukha na siyang mabango. Mukha na akong mabango ngayon. At meron kaming intimate scene sa first part. Pwede ko bang sabihin ng direct or bang muna? Hindi pwede. Spoiler. But I made a point na kada lalapit ako sa bawat eksena, kung nakakatok ako sa door ni Ma'am Christine. Papabango ako, tututbrush ako, para hindi ako maamoy usok, ganyan. So I think, aside from just collaborating, nagbigay rin ako ng boundaries. Pero na-break yung boundaries na yan habang sinushoot namin yung mga eksena, especially with the kids. Kaya ang natural ng acting namin kasi habang nag-set up si Direk Nakamir ng ilaw,
magka-crack ako ng mga daddy jokes. Like, sasabihin ko sa mga bata, oh, anong sabi ng Ninja Turtle nung nakakain si Michelangelo ng kalamansi? Sabihin, ano dito? Ano? Awesome! Hindi kayo natawa, di ba? Pero ito yung mga bata, kahit si Christine, sa sobrang baduy ko, at tanggap ko, at alam kong baduy ako, sobrang naging kalma. Natawa sa sarili. But sobrang naging parang running gag na corny at baduy si Baron. So, naging mas magaan. Effective naman. Ayun, thank you. Sinala mo. Salamat. Salamat. Working with Baron now, I could say na talaga, ang laki ng improvement. And lahat naman tayo dapat talaga through time nag-i-improve sa sarili natin, diba? So, yeah. Maraming salamat po. Congratulations sa Thank you so much, Sir Robert. Next, from Daily Inquirer, Miss Dolly Ann Carvajal. Hello. Hi, Bara. Miss Dali. Hello. Okay, my question is, kasi your movie is about parang you're torn between your partner and your anak. You have to make a decision. In real life, if you'll be torn, anong priority mo? Your partner or yung anak mo? Hypothetical lang. Bakit ako lagi? Alam nyo sa tape, sa shoot namin, siyempre, we're the lead characters, no? So si Direk Marla, kung pipili na siya ng shot, kung sino uunahin sa amin, magtatanong, oh, sino gusto mo una? Ladies first ako, so, ibibigay ko sa'yo. Sige, para sa akin, dapat unahin mo na yung bata bago yung partner mo. Unang-una, yung partner mo, adult na yan. Dapat may capacity intindihin na dapat ang unang priority ay yung bata. Dahil ang bata, kailangan tayo niyan eh. Kailangan tayo dahil kailangan pa nila ng guidance. So, at mga adults naman, dapat maintindihan yun, di ba? Kasi, paano kung hindi yung maintindihan, hindi pareho silang bata, di ba? Oo. So, for me, Mag-adjust. oo, bata muna, syempre. Parang, Kung ako papiliin, partner or my child, my child. I didn't want to choose, but kunwari, ano mas may weight? Kunwari, you have to make a decision. Wait, for me naman, I think I have to make things clear and dapat align yung gusto, yung aligned yung utak namin and obligations namin and objective namin ng partner ko. Kasi if aligned yung partner ko sa akin, then mas mapapadali namin mapabuti or maipalaki yung aming mga anak. Kasi hindi kami nang mag-argue. We know how to handle our children. Domino effect. Yeah, so relationship first and then anak. Thank you. And Galing. for Direk, Marla, anong take-away dito ng blended families from your movie? What do you think? Your message to them? Siguro madami. The main one. Madaming ganitong pamilya. Kahit ako before pumasok tong project na to, madami akong kaibigan na ganun eh. Tapos, mahirap for them hindi naman sila nagtatago, pero alam mo yun, huwag na lang pag-usapan. Parang siguro sa atin, yung mga kaibigan ng mga taong nandun, maging tayo, sensitive, appreciative, kasi grabe yung effort nila para Huwag mag-stick judgmental. yung relationship na yun. Grabe, yun lang. Thank you. Thank you so much, Ms. Dali. Alright, next in line we have from Pika Pika, Anang Pinoy.
tinanong kay Direct, parang yun. Pakisagot yung nandiyan sa poster nyo. Can second chances deserve happily ever after? Gusto ko lang sabihin na yung writer yung nag-isip ng tanong. Siya yun. Sandali okay lang. Ma'am, Ikaw sumagot. ikaw sumagot dito. Po, damay lang po ako. Hindi, ano kasi, yung topic po kasi is diba, parang blended family. Very very specialized kasi dun sa situation ng mga characters nila. So, since they are choosing each other, yun nga yung pinaka-motto actually despite their commitments, na wala silang commitment na legal, will they be choosing each other? So, between the two of them, they want to choose each other despite of the obstacles ng society, ng situation. So, yun po. Parang I think if you are that committed to who you want to be with, you do deserve hanggang third chance, hanggang 100 chance. So, Pa-bonus Well said. bonus question sa in relation to real life. But can second chances deserve happily ever afters? Yes, I believe in that. By God's grace, naniniwala din yung wife ko regarding that. Sa buhay naman, if you're really willing to change and you're sincere about it, and you will honor that vow or that covenant na gawin, na sasabihin mo sa partner mo, you have to stick by it. And then, probably, in time, you'll earn his or her trust. Then, magiging smooth sailing. And yung second chance na yun will be worth it. May insights from Aga. Second chances deserves happily ever after. Yes. Kasi dapat talaga tayong mga tao nagfo-forgive tayo para gumaan din yung buhay natin. Okay. Bonus question na isa pa. Hindi ka ba na-insecure kay Baro na meron na siyang walk of fame? Actually, Baron deserves it. Yes, congrats. Congrats. Thank you. Binayaran ko yun. Alright, thank you so much, Ana Pingol.